Glory to God. Glory to Christ in Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat, brothers and sisters. Lahat ba tayo pinagpala? Ang Amen. lahat ng pinagpala ay sumigaw ng Alleluia! Hallelujah. Alleluia! Hallelujah. Alleluia! Kumusta na ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thanks God. I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Amen. At babatiin din natin ang ating mga kapatid sa ating FB Live at sa ating YouTube channel. Amen. Lahat ng pinagpala ay iwagayway ang mga kamay para sa Amen. ating Woo! Diyos na buhay nga si Yahweh El Shaddai. Amen. Amen po. Ah, Mayroon ba tayong baguhan? meron po, okay. Oh. Pumunta po kayo dito sa harapan po, O, sister. sister, Paki-assist dadalhin po mga ninyo sister. dito sa harapan kay i-welcome natin. Apat ata sila? Apat? Apat. Amen. Wow, Praise amen. God. Wala pa. At tumayo tayo at aawitan natin ng welcome song ang ating mga Amen. i-welcome ngayon. Dito kayo sa gitna, sis. Para upang i-welcome. Punta na ka po kayo sa gitna. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka. Sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Welcome po, sister. Come po, sister. We are welcome, all of you, sister, for in the fellowship of El Shaddai. Ipaliwanag ko lang ang layunin ng El Shaddai. El Shaddai is one of the Catholic Charismatic Renewal Movement na ang ibig sabihin ng El means God, Shaddai, Almighty. At ang layunin ng El Shaddai DWX ay Prayer Partners Fellowship International upang ihayag sa lahat ang kanyang katapatan, kabutihan, kadakilaan, kapangyarihan at ang pag-ibig. Upang mabigyan ng katiwasayan at kapayapaan ang mga taong may suliranin at kaguluhan sa buhay. Mabigyan Amen. mabigyan ng kagalingan ang mga taong may karamdaman, spiritual at higit sa physical. Okay po ba? Amen? Amen po. Andito po yung panyo po. Itong panyo po ay isang kasangkapan lang, pero ang nakasulat po ay Salmo 91. At salita ng Diyos ay naglagay po dyan, tugon po ay nakakatulong po sa ating physical at emotional,
sa oras natin dinadasal nito. At nakasulat dyan ay nakasulat ang Salmo 91. At yan dinadasal sa lahat ng prayer partners sa buong mundo, mulang alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng hapon. Amen po. Sister, amen. At kung may time kayo kahit anong oras, pwede din yun dasalin. Kung may kahilingan kayo sa ating Panginoon, babasahin ninyo yan. Kung may karamdaman kayo, ilagay sa part ng katawan ninyo nga may karamdaman. Opo. Okay po. At magtiwala lang sa ating Panginoong Amen. Heso Kristo na si Yahweh El Shaddai. Amen, po Amen ba? po. Pwede po magtanong, taga saan po kayo sa Pinas? Ako po si Jusel Susnorio Amon, Barangay Taban Manggining Ilmodyon, Iloilo. Palapakan natin from Iloilo. Ako po si Belonia Marcelo from Nueva Vizcaya po. Palapakan natin from Nueva Vizcaya. I'm Mary Ann Manawis from Nagtipunan, Quirino. Palapakan natin si Sister. Okay. At pwede na kayo makaupo sa inyong upuan. At patuloy tayong magpupuri at magsamba sa ating Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Lahat ba pinagpala sa araw na ito? Amen. Ang lahat ng pinagpala ay magsishare sa ating sharing portion. Amen. O sinong una magsishare sa kabutihan ng ating Panginoon? Sister Jenny B. Palakpakan natin si Sister. Happy birthday, Sister. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat, Lord, sa another life. Amen. Sa another edad na tumatanda pa tayo dito sa abroad, sa malayong pamilya. Patuloy lang po tayo magpuri sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Maraming salamat, Lord, sa mga biyaya na binibigay mo sa akin, sa patuloy na pag-iingat sa aking pamilya, sa aking mga anak, at sa aking buong pamilya doon sa Pinas, Lord, maging dito po sa akin, sa abroad, sa patuloy na pag-uunawa ng aking mga amo na lalong tumatagal ako din sa kanila, nag-aano sila sa akin, pero kailangan natin mag-fight para sa future. Amen. Thank you, Lord, sa kapatiran dito sa Thursday Group. Maraming salamat sa inyo, sa mga guide na minsan binibigyan niyo ako ng mga lesson para matuto sa buhay dito sa abroad na mag-isa. Sa inyo, Sister Miles, Brother Jeff, thank you sa pag-iintindi minsan. Lagi na akong late kasi mga amo ko po, lalong tumatanda, nag-iiba na po sila sa akin. Pero kailangan nating magpalakas para Tapatan, kabutihan at pag-ibig. At ninuman ay hindi magbabago po, Lord, si Yahweh El Shaddai. Amen. At wala na. Meron pa. Sister Lorina. Sister. Ay, thank you, Lord. Thank you, Amang Yahweh El Shaddai, sa biyaya mo sa akin na ngayon nakapaghalin. Praise God. Kasi matagal akong hindi nakapag-Thursday. Ngayon nakapag-Thursday ako. Thank you, Lord, sa aking amo na mabait. Lagi ako pong pinapagalitan at natututo po ako. Thanks God kasi yung natututo po ako kahit paano dahil sa puro pinaghaliday. Marami at malaki po aking natututunan sa aking trabaho at sa lahat ng aking ginagawa sa pamilya ko. Thank you, Lord, sa pag-iingat. Hindi mo sila pinabayaan at kahit na minsan na meron mang dumarating na, halimbawa, mangkaramdam sila pero pinapagaling ni Lord. Yun, maraming salamat, Lord, sa lahat ng blessing sa akin, sa aking trabaho, sa lahat ng aking ginagawa dito sa pag-choir. Thank you. Amen. Yan.
Kaya tanggapin natin ang ating mga mistakes sa ating amo. Kasi amo sila. Sila ang nagbibigay ng mga biyaya at pagpapala rin sa Amen. ating buhay at sa ating mga pamilya. Okay, Amen. dadako na po tayo at tumayo na po. Tumayo na po tayo. Opo. Lahat sa ating pangunahing By lead, prayer Jeannie B. request ni Sister Janie. Jeannie B. At sa pagpahayag ng banal at buhay na salita na si Brother Bay Gonzales. Kasama ang El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong Chapter. Sa pangunahan ni Sister Janie B. Opening prayer, Jeannie, Sister Jeannie. Okay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Malaya po nating ipikit ang ating mga mata at ituon ng ating puso at isipan sa ating Yahweh El Shaddai. Panginoon, sa mga sandaling ito, muli po maraming salamat sa araw na ito, sa araw ng aming pahinga, na kami po ay muling nagkatipon-tipon upang purihin, sambahin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat sa iyong iginawad na kalakasan ng aming katawan, ng pag-iisip, sa maayos na tibok ng puso. Maraming salamat, Panginoon. Muli po, Ama, kami po ay lumalapit sa iyo, idinudulog ang lahat ng aming mga pagkukulang, lahat ng aming mga pagkakamali at kasalanan. Nawa po ito ay biyayaan mo ng iyong kapatawaran. At nawa po ang aming pong mga dalangin ay mabigyan ng katugunan ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa mga dumalo, sa iyong mga pinili upang muli ay papurihan ka namin at sambahin sa araw na ito. Maraming salamat sa mga choir, sa workers at sa mga attenders na naririto, Panginoon. Ang iyong banal na tahanan ay gawin mong lubos na tahimik at payapa upang kami po ay malayang makapakinig ng iyong banal na salita na gagamitin at dadalhin ng ating elder disciple na si Brother Bay Gonzales. Lahat pong ito, Ama, ay aming samot dalangin sa iyong matamis na pangalan. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon mga kapatid, patuloy po tayong sa Holy Spirit. I-welcome po natin ang Holy Spirit. Tumayo po tayong lahat at welcome po natin. Amen. Itaas po natin ang ating mga kamay. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. I love you, Lord. Amen. Ang lahat po ba ay mahanda na sa magpuri sa ating Yahweh El Shaddai? Amen. This is the day. The day. This is my day. Amen. This is our day. This is our day. Amen. Kaya mga sister, welcome po tayong lahat. Yung mga dancer natin. Yes, welcome. Sumayaw para Amen. ibigay ang the best na papuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Woo. Ang lahat po ay pwedeng sumayaw. This is the day. Amen. Amen po ba? Amen. Kahit na ulan, dito, present po tayo dito sa church. Thank you. Amen. Amen, Lord. Ay, mga kapatid, patuloy po tayo magpuri sa ating Yahweh El Shaddai. Sabi nga po dito sa Mateo, mapalad ang mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos lamang, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Amen po ba? Amen, Lord. Patuloy po tayong umasa sa ating Yahweh, sa ating Panginoon, na di man po natin alam kung ano ang sagot, patuloy tayong umasa sa ating Panginoon. Amen.
Jesus, sa buhay na ito, walang ibang malalapitan, walang ibang maasahan, sa oras ng pangangailangan. Pangalan mo lang siyang tinatawagan. Dinggin mo ang pagsamo ng pusong ito. Pagkat walang magagawa kung ako'y iwalay sa'yo. Hawakan mo ang aking kamay nang mahigpit sa aking paglalakbay. Panginoon, Ikaw lang ang gabay. Sa iyo ayaw kong mawala. Hawakan mo ang aking kamay nang mahigpit sa aking paglalakbay. Panginoon, Ikaw lang ang gabay. Sa iyo ayaw kong mawala. Sa iyo ayaw kong mawala. Sa iyo ayaw kong mawala. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Jesus, purihin ka, Yahweh. Oh, hallelujah, hallelujah, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise be God. Hallelujah. Glory, hallelujah, Jesus. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be.
God. Hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa biyaya ng buhay na patuloy na pinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Amang nasa langit, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Muli sa araw nito, araw ng Huwebes, Thursday group, na mga kapatid namin dito sa Hong Kong, patuloy silang tumugon sa iyong panawagan, patuloy silang makinig ng iyong mga salita at maghingi ng guidance, ng wisdom sa iyo para mapagtagumpayan nila ang buhay dito sa malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain mo yung lingkod ng Windaluyan ng mga salita. Ganun po ang bawat sandali at ipinagkatiwala po namin sa iyo ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas At pag-asa. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Amen. Palapakan natin si Lord.
Taas ang kamay, ang palakpak para sa Panginoon, no? Ganoon. Nakatuon lagi sa itaas, no? Tapos, hindi siya pantay. Ganoon, no? Palakpak para kay Lord. Yung palakpak sa artista. Sa entablado yung pinapalakpakan mo, di alangay naman sa langit yung palakpak mo, wala naman sa langit yung pinapalakpakan mo. Ha? O ngayon, yan ay wisdom. No? Ang topic natin is about the Lord gives wisdom. Amen. Alam niyo ba kung bakit ang El Shaddai mayroong College of Divine Wisdom? Ang mga preacher doon, I don't care kung abogado ka, kung manager ka ng mga company, o ano ang pinagtatapos mo. Ang importante, mag-aral ka sa College of Divine Wisdom. Amen. Hanggang ngayon, estudyante pa rin kami. 42 years na ako sa ministry, hanggang ngayon, estudyante pa rin. Sabi ni Sister, we have no graduation. Amen? O, yan ang pag-usapan natin, College of Divine Wisdom. Alam niyo ba, ibang wisdom ng mundo sa wisdom galing kay Lord? Ang wisdom na galing kay Lord, mayroon tinatawag na convincing power. Na kahit makasalanan, nagbabalik loob, nagsisisi, kahit yung mahirap, naging magaan. No? Yan yung wisdom galing kay Lord. Mayroong power. Convincing power. Okay, in the book of Proverbs 2 verse 6, ito ang ating pagninilayan. Proverbs sa Tagalog kawikaan, no? Proverbs chapter 2 verse 6. Ang sabi po dito, kapatid, it is the Lord who gives wisdom. From Him come knowledge and understanding. Siya ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Salamat. Diyos. Mula sa ating Diyos. Mula sa ating Diyos. Amen. Palapakan natin si Lord. Malakas ang ulan. Malakas ang biyaya ni Lord. Hallelujah! Yeah! God is good. All the time. All the time. God is good. Iyan. Magsiupo po tayo at sabihin mo sa iyong katabi, gusto mo magkaroon ng kakaibang karunungan, makinig ka ng mabuti. Amen? Okay. Bukod doon sa wisdom, mayroon pang isang magandang pinagtapos kami sa UE. University of Experience. Sabi nila UE, University of the S. De, kami, because of experience sa paglilingkod, UE, University of Experience. Ibig sabihin, yung iba, pinangangaral nila, hindi pa nangyari sa kanila. Sa amin, ang pinangangaral namin, nangyari na sa amin. Parang politiko yan eh. Kaya nga si Biko Soto, hindi ko sa kinakampanya, wala siyang propaganda, wala siyang mga tarpaulin. Ano sabi niya? Yung pinangangako ng mga kalaban niya, nagawa na niya. Landslide siya. Amen? Iba yung experience sa yung hindi mo pa na-experience. Amen? Ang sabi ng mga pari sa amin,
Yung counseling tungkol sa mag-asawa, ipaubaya natin sa El Shaddai. Kaya mayroon tayong programa sa DWXI, Kawikaan Pray Over in Counseling live around the world. Ang DWXI Radio, nakawalk up po yan sa lahat ng YouTube sa buong mundo. Kahit naroon ka sa sulok ng Afghanistan, sa sulok ng Iran, o saan ka mang sulok na mundo hanggat may computer, mapapanood mo ang DWXI Delta Broadcasting System. Pag tinype mo yan, mapapanood mo yung mga programa doon. At yung pong programang tinatawag na Pray Over in Counseling, hindi po magawa ng mga pari na mag-counsel tungkol sa mag-asawa kasi wala naman silang asawa. How to counsel tungkol sa mga anak, wala naman silang anak. Tungkol sa relasyon ng mag-asawa, ang expert dyan yung mga layman at mga preachers o disciple. No? Ang sarap kasi yung nangyari na sa'yo bago mo i-explain. Yun tinatawag, University of Experience. Amen? Amen. Oh, sino dito yung matandang dalaga? Na-experience mo naman magkaroon ng asawa? Di pa. Di ba? O yung may anak. Masasabi ba ng mga dalaga kung ano ang karanasan ng may mga anak? Hindi. Si Jeffrey nga, hindi pa niya naranasan siguro yun. Wala pa siya anak eh. Amen? Okay. Yon. So, ang karunungan, mayroon pong knowledge is about intellectual knowledge. Kaya nag-aaral ka sa mga university, pinagkagastusan ng iyong mga magulang. Kaya ang mga anak mo nandoon nag-aaral, ikaw dito, kuskus dini, kuskus doon, magdamag. Gusto mo na lumaki ang anak mo na hindi bubo. Gusto mo mayroong certificate yung anak mo. Oh, anong tinapos ng anak mo? Sabi ng isa, Brother Bay, ang anak ko naging nurse na ngayon, graduate na po siya. At ngayon, nagtitrain na po siya sa mga ospital kasi hindi po pwedeng umalis ang mga nurses ng Pilipinas na walang 2 years experience sa mga ospital. Yung isa naman, graduate ng anak ko, engineer. Wow! Saan siya nagtatrabaho? Sa Ayala Land Corporation. Nakaw! Big time. Alam mo, pag mga anak ni El Shaddai ng mga engineer, ang kumukuha dyan, SMDC. Ano yung SMDC? Iyan ay engineering ng SM. Ayala. Oh, pag doon ka nagtrabaho, social ka. Bakit? Hindi ordinaryong korporasyon yung pinagtatrabawan mo. Amen? At ang expertise ng mga nurse, para malaman ninyo, FEU. Lahat ng mga maraming course ng nurses and doctors sa FEU. Yan ang kanilang expertise. Ang expertise ng mga engineering ay MAPUA. Pag graduate ka sa MAPUA, pag-aagawan ka sa Singapore, sa London, at sa iba't ibang mga bansa. Amen? Amen po ba? Pag ikaw ay nag-graduate sa La Salle University, kailangan ang expertise nila doon, business management. Lahat doon, mga nag-aaral ng
Business Administration and Management sa LaSalle University. Pag-graduate mo doon, manager ka kaagad. Di. Pag-graduate ng anak ko doon, pinag-agawan siya ng Jollibee, McDonald's at saka Yellow Cab. Sabi doon ka sa Yellow Cab kasi American company yan. O, naging 2 years manager siya doon. After 2 years, sabi niya, Dad, ang pinag-aralan namin hindi para magtrabaho, kundi magtayo ng sariling negosyo. O ngayon may sarili na siyang korporasyon, Sun Moon Cafe. Parang Starbucks. No? So, yun po nagtuturo ng wisdom, karunungan. Intellectual yon, intellectual. Pero ang atin pong pag-usapan ngayon ay kakaiba. Wisdom from heaven. Kaya ang sabi po dito sa ating topic is about the Lord gives wisdom. Pag binigyan ka ni Lord ng wisdom na galing sa Kanya, lahat ng wisdom sa mundong ito ay pangingibabawan mo. Pangingibabawan. No? Ahead ka sa kanila. Ha? Bakit kakaibang wisdom yon? At ang Diyos lang ang pwedeng magbigay niyan. Amen? Ang Diyos na nagbigay kay Solomon ng wisdom and knowledge is the same God na siya ngayon ang ating pagninilayan. No? So, bakit yung iba ay matagal na sa gawain, pero ang buhay ups and down? Lolobog, lilitaw. Parang palitaw. Kaya yung mga attender na lulubog, lilitaw, don't expect na bigyan ni Lord ng wisdom yan, karunungan. Amen? Bago ako mag-disciple, taga-pakinig lang ako. 1985, taga-palakpak, taga-imin. Ha? Iyan pong mga choir na yan, dating taga-palakpak la yan. Taga-imin. Ha? Yung mga workers na yan, yung nakakulay blue na parang mga close-in security ng presidente, yan yung mga nakakulay blue, hindi naman nagiging workers kaagad yan. Attender at taga-imin, taga-palakpak. Noong bandang huli, humingi sila, Lord, ano po ang aking misyon? Nangangailangan ang altar. Nakasuot na sila ngayon, nakasuotan na para mga madre. Yung iba dyan, choir. Lahat po yan ay dadaan sa amin, may category po. Bago ka maging elder, siguro mga 30 years ka na nagpipreach o 40 years. May category yan eh. From Brother Mike, servant leader, pagkatapos yung Council of Elder, kami yun. Pagkatapos, assistant elder. In behalf, pag wala yung elder, take over ng assistant elder, yung mga tungkulin. Tapos, disciple. Pagkatapos niyan, disciple volunteer. Yung mga volunteer, hindi pa recognize na full-time disciple yon. Volunteer pa lang sila. Pero 20 to 30 years na nangangaral yun. At mayroon tinatawag na volunteer disciple. At pagkatapos, pag umatin kayo doon sa tawag noon, sa Saikong, ang kaagapay po ng na-assign dito ay mga layman na sila ang nagtutok sa inyo sa mga provincial. No? So lahat po yan ay mayroong pinagdaanan. No? Walang shortcut, walang promotion agad na palakasan. Dadaan ka sa proseso. Amen? So ano sinabi ni Lord?
the Lord gives wisdom. Ano yung wisdom na yon? The most direct Bible verse about the Lord giving wisdom and Proverbs chapter 2 verse 6, which states, "For the Lord gives wisdom, from His mouth came knowledge and understanding." This verse emphasizes that wisdom, knowledge, and understanding are gift from God. Gift from God. Isipin mo, pag ang Diyos nagbigay sa iyo ng gift, hindi naman lahat magaling mag-preach. Kasi ang preaching is a gift from the Holy Spirit. Amen? There are 9 gifts of the Holy Spirit: gift of miracle, gift of wisdom, gift of knowledge, gift of preaching. Preaching is a gift. No? Ang dami-dami mga elder kami noon. Pero bakit ako ang pinili ni Brother Mike na isang janitor? Oo nga, elder sila, mga abogado. Wala naman silang gift sa pagpipreach. Ang gift nila, magpatulog ng tao. Ha? Ano sabi ni Brother Mike noon? Hindi. Pag pinagtok mo yung elder na yan, matutulog na yung tao, uuwi na yung tao. Ha? Isipin mo, magtutok ka, buong lunita puno ng tao, tapos sabihin mo, Amen. Dahil magsiuwian na yun. Ha? Alam mo ba ang gift of evangelizing? Ganito, to gathering. Yung mga evangelist, mababa lang ang kanila pong mga pagtuturo, pero can convince the sinner. Mayroon silang power of convincing power. Amen? So, nakita ninyo, pag mag-talk si Morris Rolo, pag mag-talk si Benny Hinn, there are so 500,000 of people listening. Hindi ka pwede mag-talk doon na wala kang gift of preaching. Baka walang dadalo, baka umuwi na yung mga tao. Baka tapos na yung gawain, kalahati na lang yung tao. Ang tao may gift of preaching, hindi umaalis ang tao. Ang tao, tapos ng gawain, nagsasabi pa rin, kulang pa. Amen? Ang knowledge, wisdom, gift ni Lord yan. Anong hiningi ni King Solomon? Solomon, humingi ka. Anong sabi ni King Solomon? Mahal na Yahweh, hindi ko po kayang pamahalaan ang bansang ito dahil ako'y bata pa. Ilang taon pa lang noon si Solomon? Hindi pa siya 20 years old. Bigyan mo ako ng wisdom. Ano sinabi ni Yahweh? Solomon, tandaan mo to. Walang ipapanganak sa mundong ito na makalalampas sa karunungan mo. Hanggang ngayon, wala pang isisilang sa mundo na makadaig sa wisdom na binigay ni Yahweh kay King Solomon. Amen? Alam mo ang pagyaman? Wisdom yan. Amen? Kaya may mga taong mahirap. Bakit yumaman sila? Binigyan sila ni Lord ng knowledge and wisdom. Amen? Paano ka bigyan ni Lord ng knowledge and wisdom kung wala ka namang relasyon sa Kanya? Kung pabanjing-banjing ka lang. Tapos pasulput-sulput ka lang pag umatin. Kailangan mayroon kang commitment sa Kanya. Amen po ba? Rain or shine. Bagyo man. May bagyo ngayon. Kaya kunti lang dumalo sa sa misa. Pero bakit nandito kayo? Because they have
and a commitment to Yahweh El Shaddai. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Yung mga may wisdom ay committed sila. Pero magkatunog yung salitang committed sa makitid. Yung committed, nakatatak na yan sa kanilang appointment. No. Uy, friend, off ko ngayon, pwede ba pagbigyan mo ako Webes? Sabi, no, I have my appointment to Yahweh El Shaddai. Huwag mong ipapalit ang iyong day off na kung saan nakipag-commit ka kay Lord. Lahat ng yan, isang tabi mo. Seek ye first the kingdom of God in His righteousness. And all these things shall be added unto you. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Okay. Purihin natin. No? The verse emphasizes that wisdom, knowledge, and understanding are gift from God. Gift from God. Other verse, in James 1:5, ito ang binibigay kong resita. Para bang yung kumukuha ng mga board exam, yung mga kumuha ng board exam papuntang London, nandoon sila ngayon. Grupo ng mga nurse at mga architect. Nagpa-pre-over sa akin sa Singapore. Brother Bay, ito mga kasamahan ko, gusto namin lumipat sa London kasi ang sweldo dito sa Singapore, mga 7 times ang laki kaysa London. Sabi ko, niwala ba kayong tutugunin kayo ni Lord? Opo, wala nga. Gusto nyo multiple visa? Nagbibigay ako. Multiple visa, yeah. Ang nagbigay sa inyo, nagpray sa inyo, Bisaya, kaya bibigyan ka ni Lord ng multiple visa. Bisaya. So, ang ginawa po namin, biblically, ang corporate prayer. Kung malakas ang individual prayer, mas malakas yung corporate prayer, yung sama-samang panalangin. Okay, dito kayo. Ang ginawa namin, nag-ikot kami sa lamisa, yung kamay namin nakapatok sa kanilang mga papers at nagdasal ako. Panginoon, narito po ang aking mga kapatid. Sinabi po ninyo sa Matthew 18:19, saan man sa balat ng lupa, dalawa magkasundo, magkaisa, sa kanilang panalangin, anumang aming hilingin sa Ama, sa pangalan mo, ipagkakalaw ito sa amin ng aming Amang nasa langit. Lord, nagkakaisa po kami magkakapatid. Hinihingi po namin ang visa nila papuntang London. Pagkatapos doon, exercise the word of God, yung tinatawag, prayer of thanksgiving, nagpasalamat na kami. Panginoon, salamat sa visa na pinagkaloob sa kanila. Kaya ang taong may alam sa Biblia, the Word of God is the will of God. The knowledge of God, naroon sa Word of God. Sabihin, itatakwil ba ng Panginoon? Sinabi niya yon? Amen? Amen po ba? O naroon na sila ngayon sa London? Dahil ang Diyos hindi sinungaling. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Gamitin mo lang yung salita niya. Anong sinabi ni Lord sa mga disciple niya? Marcos 16:17, ang may pananalig at may pananampalatay, magsitaglay ng kapangyarihan ang kanyang kamay. Sa pangalan ko magpapalayas ng demonyo at gagaling lahat na mapatungan ng inyong mga kamay. Trabaho mo ba magpagaling? Hindi. Ang utos na Diyos, patong mo lang kamay mo. Kaya yung mga namamatay na, dinala sa Panginoon, pag may gagawin pa sa mundo, buhayin mo, pag wala na, kunin mo na ito, Lord. Alam mo, dinadasal ko yun sa mga kumatos. Yung naghihintay na lang ng nag-uusap ng pamilya, binibigay namin yan, Brother Bay, kung kalooban nila mabuhay, kung hindi, yun ang aking dasal.
Kasi gusto mo man mabuhay, kung hanggang doon ang buhay niya, tandaan niyo, ang buhay ng tao, tinakda ng Diyos. Gusto mo man mabuhay, kung kukunin na ni Lord, anong magagawa mo? Siya may-ari ng buhay ng tao. Amen po ba? Dasal ako, Panginoon. Pag may gagawin pa sa mundo ito, buhayin. Pag wala na, kunin mo na, Lord. Kawawa naman ito. Aba, Brother Bay, gumaling yung ating pre-over, gumaling. Oh, sino pagaling doon? Ang utos lang Diyos sa kanyang mga lingkod, puntahan mo, ipatong mo ang kamay mo. Hindi mo trabaho ang magpagaling. Ang Diyos ang magpapagaling diyan. Gawin mo lang ang sinasabi ng Diyos, ang imposible sa tao, walang imposible sa Diyos. Amen po ba? O yun. Ha? Amen? O ito yung ina-advise ko sa mga kumukuha ng board exam. Ha? Kasi ang Biblia parang resita yan. Huwag mong bigyan advice yung mga tao na hindi naman nakasulat sa Biblia. Ano ka? Marunong ka pa sa Diyos? Maraming mga ngaral, hindi nagbabasa ng Biblia, kung ano ang mga pinagsasabi. Ha? Kailangan yung sinasabi mo ay makabibliyang solusyon. Nakasulat sa Bible. Ang ginamit ko yung James 1:5, yung mga kumukuha ng, lawyer, kukuha sila ng exam as a lawyer. Basta lahat ng mga nag-exam, humingi ng knowledge, sabihin ko, yung po mga ballpen ninyo, notebook lahat, ipanalangin ninyo. Maniwala kayo, i-guide kayo ni Lord doon sa select the best answer. Nako, ABC. Sabi ni Lord, yan, letter B, letter C. Amen po ba? Ano sabi ng James 1:5? Panginoon, ikaw po nagsabi ng ganito. Also highlights the importance of asking God for wisdom as He gives generously. Sipin nyo? Kung kulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at ang Diyos masaganang magbigay at hindi nanunumbat tulad ng tao. Hindi lang preacher kayo rin ng mga attender pag nagbabasa kayo ng Biblia, tandaan ninyo kung anong ginawa ng pari, anong ginawa ng preacher, the same. Sabihin nyo, Panginoon, sinabi po nyo ito. Sabi ni Lord, oo nga, sinabi ko yan. May pagkakaiba ba? Yan ang tinatawag, how to exercise of faith. Pag ikaw nag-exercise ng pananampalataya mo, ang iyong mindset, walang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Diyos, lahat magagawa ng Diyos. Hindi yung humingi ka ng bahay. Panginoon, pahingin ng bahay. Saan naman ako kukuha pambili? Wala akong pera. Siyempre, humingi ka ng bahay. Tapos problemahin mo pa yung pambili ng bahay. Sino bang hinihingan mo? Ito naman katulong. Panginoon, ang tagal ko na sa abroad, 30 years na. Panginoon, hanggang ngayon wala pa akong bahay at lupa. Pero naniniwala ako, Lord, sa preaching ng Bisaya. Brother Bay. Bata, hingi ako ng house in lot. Alam mo bang ginawa ng amo niya? Pinamanahan siya. That is God's way. Ano sinabi ng amo niya? All of your life, binigay mo na sa amin. Ngayon, may edad ka na. This is the time to enjoy. Hindi niyo ba alam? Paglingkuran niyo yung amo niyo. No? Sabi ni Lord, yung mga katulong dapat paglingkuran lang kanilang amo na parang ang Panginoon ang kanilang pinaglilingkuran. Malay mo, sa sobrang pera mga yan, pasayahin ka nila. Amen? Yung isang sister natin, pinakamayaman sa Quezon City. Siya ang mayordoma ni King Bolkiah doon sa palasyo. Siya nagpalaki kay Prince Jeffrey.
Alam mo ba, taon-taon tuwing birthday niya, ang regalo sa kanya ng hari ay Rolex na isang panlalaki, isang pambabae. Naipon niya yun. Magkano Rolex? Million. Ay may 36 years na siya doon. Binigyan siya ni Bolkiah ng blank check. You can put what you want. Ha? No, sir. You put the... Ikaw na lang maglagay dyan. Baka makahingi ako ng bilyon. Oh, pag-uwi niya, masaya siya. No? Walang taong naglilingkod sa kapwa niya na hindi binigyan ng gantimpala ni Yahweh El Shaddai. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Amen! Kaya ako, bago ako umuwi, yung pinipreach ko na mayroong pamamanahan sa inyo dito ng employer niyo. Totoo yun. Kahit makalimutan na niyo ako, pero yung pinangaral ko, huwag niyong kalimutan. Magkatotoo yan dahil yan ay wisdom. Yan ay salita ni Yahweh El Shaddai. Amen? Okay, number 1. Number 1, how does God give us wisdom? Paano? God give us wisdom. God grants wisdom primarily in our ways. In our ways. Through His Word. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya sabi ni Lord, my people perish because of lack of wisdom and knowledge. Nasisira, nawawasak ang aking bayan dahil sa kabangmangan sa mga salita ng Diyos. Amen? Yung inyong pagdalo dito, nakikinig kayo ng salita ng Diyos, iyan, kayo'y kumukuha ng karunungan galing sa Diyos. So, through prayer, through the Holy Spirit in wise Christian. Who is wisdom a gift from God? Yan naman pangalawa. Utilizing the gift of wisdom entails taking the time to understand the gospel and teaching of the church in applying this knowledge to the situation we are confronted with in our daily lives. Wisdom is God's gift that allows us to see reality from the gospel perspective. Ang ebanghelyo ng Panginoon, magkakatuo yan sa buhay mo. Yung pong pangako, it becomes a reality. Pag sinabing reality, ito na yun. Ito yung sinabi ni Lord, nangyari sa buhay ko. Sabi ni Brother Boy, pamanahan ako. Pinamanahan ako ng amo ko. No? At hindi lang yun. Pag natuwa sa iyong amo mo, pati mga, alam mo kasi yung mga mayayaman, baliwala sa kanilang pera. Tandaan nyo, ang mayayaman, ang pera sa kanila walang halaga. Ang importante, mahalaga. Amen? Makapagpasaya sila ng tao. Amen? Ulitin ko, ang Diyos, gusto niya happy ka. Kung ang tao na walang Diyos, habol na habol sa pera, ikaw na mayroong Panginoon, ikaw ang hahabulin ng pera. Amen? Kung ang tao hanap ng pera, ang Diyos naghahanap ng bibigyan niya ng pera. Ito ba'y karapat dapat bigyan ko to? Panginoon,
bigyan mo ako ng pera. Kaya lang, sabi ni Lord, hindi pa panahon. Kasi pag binigyan kita ngayon, hindi ka na babalik doon sa St. Joseph Parish Church. Yan ang problema sa tao eh. Pag answered prayer, hindi mo na makikita sa gawain ng Panginoon. Amen? Dapat mangako ka, Panginoon, pag binigay mo ang biyaya na ito, lalong mamahalin kita, lalong paglilingkuran kita, habang ako'y nabubuhay. Amen? Sabi, brother ba, yung aking akay, 2 linggo lang answered prayer na. Brother ba, tingnan mo ang buko puti na hanggang ngayon di pa rin dumating hinihingi ko. Kasi taos puso yung pagdadasal niya, ikaw. Habang may nangangaral ng salita ng Diyos, kwento ka ng kwento, lakad ka ng lakad. Oh. Ay, ambot sa inyo. Hindi ako nagpapatama, itinatama lang. No? Amen? Number 3. How to we receive wisdom from God. Paano mo matanggap yung karunungan, katalinuhan galing sa Diyos? Ito ang sinabi niya, God grants wisdom primarily in 4 ways. Ano yung 4 ways na yon? Through His Word. Yung napakinggan mong salita, nandoon na papaloob. Yung miracle, blessing. Pag hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, kaya ang Diyos fair, patas siya eh. Paano ka naman? Tingnan niyo yung mga nagkukuhan dyan sa Central paglinggo. Pagod na pagod sila. No? Natutulog sa tulay. Pero anong sinabi? May nakikita ka bang miyembro ng El Shaddai na natutulog sa tulay? Masigla sila pag-uwi. Bakit? Itong lugar na ito, mayroong spiritual energy na mayroon dito. Pagpasok mo pa lang sa loob, pag upo mo pa lang dyan, nariyan na yung energy na galing sa Panginoon. Yung mahina, pinalalakas niya. Yung malungkot, pinasasaya niya. Yung walang pera, binibigyan ni Lord. Pero huwag kayong titingala para mahulog yung pera sa... Amen po ba? Ayun. Ngati yung kamay ko, may pera siguro to. Number 2, 4 ways to give wisdom. Number 1, through His Word. The Bible. Number 2, through prayer. No? Prayer is number 1, our communication to God. Ang Diyos hindi natin nakikita, but if you close your eyes, then open your spiritual eyes, makikita mo God is watching you. At nakangiti pa sa iyo. Sabi, anak, what you want? Ang mata natin, dalawa yan. Yung physical eyes at spiritual eyes. Ang spiritual eyes, yun ang nakakita ng oportunidad para ikaw yumaman, para ikaw pagpalain ni Lord through prayer. Prayer can move mountain. No prayer, no power. More prayer, more power. Kaya yung mga taong hindi nagdadasal, powerless sila. Para silang cellphone na walang load. Para silang cellphone na walang data. Para silang cellphone na, anong tawag noon, yung walang power? Lobat. There are so many Christian like a cellphone, very lobat. Pero kayong nandito ngayon, full charge. Ang sabi ng mga sister, alam mo, Brother Bay, salamat sa El Shaddai. Dito kami humuhugot ng lakas para mapagtagumpayan namin ang hamon ng buhay. Purihin ang Panginoon. Amen? Woo! The number 3,
ways is through the Holy Spirit. The Holy Spirit is our guidance. The Holy Spirit is our comforter. Iyan ang purpose kung bakit sinugo ng Diyos ang Espiritu Santo sa mundong ito para ikaw ay patnubayan, gabayan, ituturo sa iyo ang daan patungo sa kabanalan. Kasi ang utos ni Lord, be holy because your Father in heaven is holy. Kaya nung ikaw nahuli ni El Shaddai, may gabay ka na at patnubay. Amen. Purihin ang Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Kailanman, di ka pinabayaan ng Holy Spirit. Pag sinabi mong, pag naroon ka sa chismisan, bumubulang ang Holy Spirit, nandyan ka na naman, patukso-tukso sa buhay mo. Alis dyan, alis dyan. Alis dyan. Huwag kang sumama sa mga taong yan. The Holy Spirit nagpapaalaala sa atin. Reminder. Amen? And number 4, in wise Christian. Wise Christian, matalino, hindi bubo. Amen po ba? Wise decision. Kasi pag wais ka, hindi ka maisahan. Amen? Pagdating dyan, inaalokan ka ng negosyo, budol pala. Sabi sa iyo, I'm a wise Christian. Sige. I'm happy na ako sa ngayon. Amen? Amen pa ba? Malalaman mo, bigyan ko yun ng timbre. Yung tao pag kinausap mo, ang tamis magsalita, tapos hindi katingin sa iyo, mangbubudol yan. Manluloko yan. Ang taong hindi manluloko, you can see you straight. Mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Hindi pala. Ay talaga na. Totoo yun. Ang mga taong pag nagsasalita ka, kung saan-saan lingon ng lingon, kuwan yan. Hustler yun. Iwasan mo yung mga tao yun. May na-counsel ako dyan. Alam mo kung bakit? Humiram siya ng pera sa bangko. Kaya tinerminate siya ng amo niya, iyak ng iyak kahapon dyan sa ibaba. Pauwi na siya bukas. Ngayon, humiram siya ng pera, siyang garantor. Yung kaibigan niyang hustler, di na niya makikita. Huwag na huwag kayong mag-garantor. Ikaw ang magbabayad niyan. Amen? Amen po ba? Amen. Pag mayroon ka, kung wise ka, huwag kang paloko. Huwag ka naman manloloko. Dalawa lang yan eh. Okay. Panghuli na tayo. Okay, mayroon pa tayong 7 minutes. What are the 7 pillars of wisdom? Pag sinabing pillars, iba yun. Okay. Discipleship. Number 1, trust. Tiwala. The number 1 pillars of wisdom is trust. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Buong puso ka magtiwala sa Diyos. Lord, di mo ako iiwan, di mo ako pabayaan. Walang tao nagtiwala sa Diyos na hindi pinagtagumpay ni Lord. Amen po ba? Sa atin sa Pilipinas, trust sa mga kababayan kasi kondom. Kalokohan talaga itong mga taong ito, no? Hindi, totoo yun. Ginawa nilang biro. Okay, number 2, pillars of wisdom, integrity.
a man of integrity, siya po yung taong sinisiraan pero hindi siya naninira. Amen po ba? Amen. Kung gusto nyo ng magulo ang buhay ninyo, manood kayo ng mga fake news. Magiging fake ka na rin. Ha? Amen? Integrity, people with integrity walk safely. Ha? Ang taong may integridad, makakalakad siya sa dilim, kahit saan wala siyang kinatakutan. Amen? Tingnan mo yung mga mananabong na mga tsupi. Ano nangyari sa kanila? Oh. Ano naman yung mastermind ng pumatay noon? Ha? Kahit ikaw pinakamayaman, sabi ni Lord, justice is prevail. Walang makakatakas sa hukuman ng Diyos. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, pagdating ng panahon, ang mga tinatago, ibubunyag. Yung mga lihim, ipagsisigawan. Amen? Okay, integrity, people with integrity walk safely, but those who follow crook path will be exposed. Alam mo, mahirap pag ang Diyos mag-expose eh. Yung tinatago mong kalihim-lihim. Kaya sabi ni Lord, walang natatago sa Kanya. Lahat lantad sa paningin ng Diyos. Amen. And number 3 pillars, purity. Yung pong kalinisan ng isip at puso. Purify your people, O God. No? Purity. Ang tao malinis ang puso, wala siyang dapat kinatatakutan. Patayin man siya, hindi pa rin natatakot yan. Amen? Alam mo, may kaibigan ako, may panyo siya sa saday. Lahat ng nainggit sa kanya, inambos siya. Pero nagtataka, yung mga gustong mag-ambos, napagod na lang. Kasi doon sa lugar na dito dadaan, hindi siya dumadaan doon. Mayroong nag-guide sa kanya. Hanggang sa bandang huli, sumuko na yung mag-aambos. Yung taong ito parang may palus. Palus yung hindi na, Alam mo, pag malinis ang puso mo, God will protect you. Amen? And number 4 pillars is generosity. Hindi kuripot ang taong may karunungan. Kasi ang kanya pong prinsipyo, yung golden rule, kung ano ang ibinigay mo sa kanan. Saan bang kanan dito? Yan, kanan, kaliwa. Pag binigay mo sa kaliwa, mayroong ibibigay si Lord sa kanan. Kaya ang mga taong generous, hindi nauubusan dahil ang Diyos mismo ang nagbibigay sa kanila ng pagpapala at biyaya. Woo! Amen! And number 5, diligence. 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 Ano meaning ng diligence? Ano? Ano? Mamaya tanungin mo kay Mr. Google. Wise word. Yan, yung wise word number 5. Yung wise word, dapat ka magsalita. Titingnan mo muna yung sasabihin mo kasi mahirap ibalik yung sinabi mo na. Pag ikaw, sabi ng isang kaibigan ko, alam mo Brad, yung sinabi sa akin ng pinsan ko, tumanda na ako, hindi pa rin maaalis. Mabuti pang sampalin ako pagkatapos ng maga ng yung aking pisngi, mawawala ng sakit. Pero yung masakit na salita,
na sinasabi, hindi mawawala. Saan kayo sabihan na, kaya hindi kayo muunlad eh. Mga tamad kayo. Umaasa kayo sa tao. Ha? Kaya nagsikap siya tuloy ang yumaman. Ha? Ngayon, baliktad. Nagbaliktad. Siya ang yumaman, yung nag-alipusta sa kanya, ang naghirap. Ha? Anong sinabi niya? Forget the past, pinsan. I love you with the love of the Lord. Kaya masarap yung taong mayroong pagpapatawad. Forgive and forget. Huwag kang mabuhay sa nakaraan. Kailangan tapusin mo na mabuhay ka sa kasalukuyan. Amen? And number 7, wise counsel. Wise counsel, no? Pag humingi kayo ng payo, piliin nyo kung sino yung dapat hingian nyo ng payo. Ha? Kasi baka mapahamak kayo doon sa hiningan nyo ng payo. Jesus is a counselor. Sabi doon sa Isaiah 9:6, ipanganganak ang isang lalaki, siya tatawaging prinsipe ng kapayapaan, counselor, merciful, the Son of God. Kaya si Jesus, ang salita niya, doon ka mag-rely. Siyang the best counselor, ang salita ng Panginoon. Magsitayo tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, may natutunan ka ba? Huwag kang a-absent. Okay. Taas ang kamay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag lang. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, inibig mo kami noon pa man, kahit kailan di ka nagkulang sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, kailanman di ka nagkulang sa amin. Higit sa sapat ang iyong awa, ang iyong biyaya at pagpapala. Lord, bigyan mo lang kami ng karunungan, katalinuhan upang mapagtagumpayan namin ang sanlibutang ito. Pagpalain mo po ang mga employer na aking mga kapatid. Patuloy po namin dinadalangin si Sister Erlinda na magiging
maayos na siya yung Monday group at mapagtagumpayan niya yung mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Iunat mo po, Lord, ang kanyang iyong mapagpal at mapaghimalang kamay na siya patuloy mo pagalingin. Pagpalain mo rin ang mga kapatid ko na nandito ngayon, sila mga newcomers, yung mga baguhan, naway hindi ito ang umpisa ng kanilang pagdalo, kundi ito ipasimula pa lamang ng kanilang pakipagrelasyon sa iyo. Sa iyo namin ipinagkatiwala, i-bless mo po ang kanilang mga prayer requests, ang kanilang mga bag, ang kanilang mga wallet, lahat ng kanilang mga pangarap sa buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa mga pangyayaring pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! God bless you all. Pasalamatan natin ang Panginoon. Mga kapatid, dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mood ka at tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi ko ang pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulubukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw, ni sa ano pamang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako, ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maaano sa mga serpent, liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan na mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay mapagkumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Thursday and see you tomorrow. Bye.